Sige po, tayo makaupo. Ipagpaumanhin po dahil hindi po napalitan yung yung pong Lucas doon ay John po yon. Sorry, John chapter 8. Hindi ko po napalitan, so hindi ko pala na-edit. So babasahin ko lang po yung John chapter 8. Kasi ito po ay tungkol din po doon sa topic natin today. Ito po yung babaeng nahuli sa kanyang pagkakasala. Basahin ko lang po para at least alam natin po yung pinaka-context po ng pag-uusapan natin. Sa chapter 8, nagsimula po ang chapter sa verse 53 ng chapter 7 kasi covered na siya. Sabi dito, ngunit nang umuwi na ang bawat isa, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahan, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. No'y dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ng ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Verse 9, Nang marinig nila ito, sila isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan niya si Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. So yan po yung pag-uusapan natin today. Because ang topic natin sa serye ng pag-uusap natin ay meron po tayo sa week na to, ang pag-uusapan natin ay ang nagmamahal sa kapwa, hindi nang huhusga sa kapwa. At ang title naman po ng preaching na ito is Humatol ang walang kapintasan. Yan. So kung tayo walang kapintasan, then you are free to judge people. So yan po yung pag-uusapan natin. At doon po sa dalawang binasa po natin, una sa John po ay may iniharap na talagang nahuli po sa aktong pagkakasala. Ngunit meron pong medyo may kaunting sablay po dito sa pagharap na to, sapagkat dalawa po ang gumawa ng kasalanan, iisa lang ang parurusahan. Nakuha nyo ba? Bakit si babae lang yung iniharap, samantalang dalawa naman silang gumawa ng kasalanan. So, pinagpapalagay po kasi ng mga pag-aaral nito, ang babaeng ito ay bayarang babae. So, every time, siguro, gusto lang na talagang subukin ng Panginoon para siya ay mahook o ano ang magiging tugon ng Panginoon. Kung ibibigay ba niya ang verdict, sige, batuhin niyo. So, ang question sa kanya, nakala ko nagtuturo siya ng pagpapatawad. Diba? Kung siya naman ay sasabihin niyang, huwag niyo siyang parusahan, na nilalabag niya naman ang utos ni Moses. Napaka-tricky. Kaya ang ginawa ng Panginoon, hindi siya sumagot. Nagsulat lang siya. At sabi ng pag-aaral, ang sinusulat niya doon, yung 10 kautusan, I do not know if it is true. Pero wala naman po talagang batayan at walang katibayan kung ano sinusulat ng Panginoon. Dito naman po sa Matthew, ito naman ay aral ng Panginoon. Mismong itinuro niya sa mga alagad. Ang Matthew chapter 5 hanggang 7 ay tinatawag ng pag-aaral na kingdom ethics. Ano yung dapat maging ikikilos o panuntunan ng mga mananampalatayang susunod kay Kristo. At ang huling bahagi ng pangangaral na ito sa Sermon on the Mount ay itong chapter 7. At sinimulan niya sa mga ganitong kataga. Huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan.
sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. Susubukin kayo ayon sa panukat na ginagamit nyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, ngayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, sa gayon makakakita ka na mabuti at maaalis mo ang puwing sa iyong kapatid. I remember that this passage I've already preached dito sa congregation. Ang title po ay Agaw Pansin. Ayan. Natatandaan nyo, na-preach ko na, pero this time, because hinihingi po ito ng ating pong topic at hinihingi ng serye, kaya ito rin po ang aking ibabahagi sa inyo. Ano nga ba ang gusto ng Panginoon na maunawaan natin as we relate to each other, as we love our neighbors, and ayaw natin gawin sa iba, o ayaw daw ninyo na gawin ang gagawin na sa, wag mong gawin sa iba, ang ayaw mo na gawin sa iyo. So, yun po yung direction po ng ating pag-uusap. So today, let us open our hearts. Baka tayo po ay nasa isang pagkakataon na tayo po ay isa sa mga pinagsasabihan ng Panginoon sa Matthew chapter 7. So anong gusto niyang dalahin natin paglabas natin sa congregation na to? Panginoon, hinihingi namin ang inyong pagtuturo. Wala na po yung mga alagad na unang tumanggap ng mensaheng ito, pero andito po kaming mga alagad ninyo sa kapanahon ng ito. Hayaan niyo, Panginoon, kung paano po nagkaroon ito ng impact o aral o paglilinaw ng isip sa mga naunang nakapakinig nito, ay yun din po ang aming maging pakinabang po sa pakikinig na ito. Ihanda po ng Espiritu ang aming mga espiritu, ang aming puso upang maging taniman ng salita na mamumunga ng pananampalataya at kasunod ay ang gawa na naayon sa disenyo at pagkatawag ng Diyos sa amin bilang mga anak po ninyo. Salamat po, Banal na Espiritu na magtuturo, sapagkat kayo ang totoong tagapagturo. Ang lahat ng katotohanan ay magmumula sa inyo, kaya't ako ay tago lang po sa kapuspusan ng Espiritu. I-empower niyo po ang aking pananalita, magkaroon ng tinig na maungusap sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Napakagaling ng Panginoon in dealing with tricky questions. No? In dealing with tricky people. Kasi mga teachers of the law ang nagpaparaan nagano sa kanya, tsaka mga Pharisees. Ang teachers of the law is talking about the law. Ang mga Pharisees is talking about their belief and religion. So kapag sinagot ng Panginoon ang isa, matatamaan ang kabila. Pag sinagot niya ang kabila, matatamaan ang kabila. So wala siyang lusot. Galing, no? Pero hindi siya sumagot. He just said this, ang sino man sa inyo nang walang kasalanan ang siyang bumato, maunang bumato sa kanya. May mga hawak na silang bato, at according to the law, tama yung gagawin lang, hindi sila magkakasala. No? According din sa religious nila, ganun din. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato. So nagkaroon sila ng realization. And sa pag-aaral pa, hindi ko naman talaga, wala naman siyan. Ang ibang may hawak doon ng bato, nakasiping ng babaeng ito. Kasi siya ay isang prostitute. Nakuha nyo? So, talagang bigla silang binuhusan ng malamig na tubig at bigla nila nakita ang sarili nila na hindi pala ako karapat-dapat humatol sa kanya. Unless makita natin today iyon, ay tayo po ay pagpapatuloy sa paghatol sa kapwa. Nakuha nyo? And ayon sa nasusulat, Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Kung atin pong babasahin sa pagpapatuloy nung Romans 3, ang sabi niya, nagpapatuloy lang sa paggawa ng masama ang tao. Walang humahanap ng tama, no? Sa Romans po. So, iisa-isahin natin. At sinabi rin ng Panginoon
Di rin po sa Romans chapter 3 verse 22, walang pagkakaiba ang mga tao. Pare-pareho lang pala tayo. So ibig sabihin, no person as equally each other will judge each other. Tama? Walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, every individual person may fault. Mayroon siyang kahinaan. At sabi diyan, walang pagkakaiba, pare-pareho lang tayo. So bakit tayo humahatol? Kaya sabi ng huwag kang humatol sapagkat ang gagamitin din sa iyo na paraan ay yun din yung ginamit mo sa iba, yun din ang gagamitin sa iyo. So ito po ang sabi niya sa 3:23. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po ang gustong bigyang diin ni Apostol Pablo na pinuspos ng Espiritu na katotohanan na kalalagayan ng bawat isa? Ang lahat po ay nagkasala. Anak, pakibaba mo nga yung ano. Ayan. Ang lahat ng tao ay nagkasala. No one is righteous. Lahat ay nagkasala. Pag sinabing lahat, wala pong exemption. Kahit ikaw na ang pinaka-religious person, kahit ikaw ang master and teacher of the law, kahit ikaw ay expert sa Biblia, ikaw pa rin ay makasalanan. Tama? Tapos, sinabi niya po sa Pablo sa verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ng tao ay may kahinaan. Tandaan natin, even you are the strongest person, you are limited in some point. Kahit ikaw pinakamatalinong tao, you are limited in some point. Sometimes, hindi lang some point in many points. Kahit tayo na yung pinakamagaling, na ituturing, o tinatawag nilang GOAT. Ano yung GOAT? Greatest of all time. Ang galing, ano? Ayan yung mga ginagamit sa mga terms ngayon, ano? Alam niyo ba ang nasa Bible? Paghihiwalayin ang sheep at saka goat. At ang mga sheep, sila yung righteous, at yung goat, sila yung mga naninindigan sa sarili. Kahit ikaw ang goat, greatest of all time, may kahinaan ka pa rin. Tanda natin sa kasaysayan ng pag-conquer ng mundo, kilala si Napoleon the Great. He is, sabi niya, greatest warrior, the greatest leader ever lived. Pero alam niyo ang word niya, I almost conquer the world, but never conquer myself. Kaya hindi pa rin siya victorious sa kanyang nararamdaman. Because only Jesus can satisfy our lives. Walang greatest of all time, kundi si Jesus lang. No? Ano ba yung nilagay ko doon sa Facebook? Sheep. No? Nilagay ko doon sheep. So, nalimutan ko na, nawala sa isip ko eh. Instead of goat, sheep. No? Tayo po ay mga sheep ng Panginoon. So, lahat ng tao may kahinaan. We are limited in some time, in spaces. No? Kahit ikaw na ang pinaka-skilled person, meron ka parang hindi nagagawa. Minsan, yung hindi natin nagagawa, yun yung ginagawa ng mga simple people like us. Diba? And then, Romans 3:12 says, lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. We always choose the wrong way. We seldom choose the right way. Kasi gusto natin yung easy way. Yung madaling daan. Kaya nga sabi ng Panginoon, malawak ang daan sa kapahamakan. At ang karamihan ay yun ang nilalakaran. Napakakipot ng daan patungo sa katuwiran. Kakaunti lang ang nakasusumpong noon. Sino? Yung mga nananalig kay Kristo.
Jesus, siya ang magbibigay sa atin ng katwiran. Hindi siya madali. Lahat ng tao ay lumihis ng landas. Yan po yung katotohanan. Wala pong talagang direct na sinusunod ang will ng Panginoon. Mga anak, karamihan, nasusuway natin ang utos ng magulang. Kadalasan. No? Hindi kailangan napakalaki ang gagawin natin para masuway natin sila. Maliliit lang na bagay. Minor things inside the house. We always disobey our parents. Your parents. Dahil iba yung nilalakaran natin. Gusto ng mga nanay natin na magulang, anak dito ka, ito yung landas na magandang lakaran mo kasi marami na kami napagdaanan. At yung mga kalye na yan, pag dito ka dumaan, ito yung posibleng maranasan mo. Nadalas madidinig natin sa matatanda ito. Sabi niya, anak, iho, iha, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Lalo na pag nagsishare ka ng gospel sa mga older people. So dapat maging matalino tayo. Bakit hindi po tayo nagkasalubong sa daan? Baka po iba yung dinadaanan nyo sa dinadaanan ko. Di ba? Kung sila'y pabalik, dapat magkakasalubong kayo eh. Maliban na kung iba yung lugar na dinadaanan nyo, hindi kayo talaga magkikita sa daan. So ang gusto ko po sana ituro, yung daan na nilalakaran ko. Para kung hindi man kayo dumaan dito, di sabay na po tayo papunta. Ganon. And sa Romans 3:12 uli, sabi diyan, lahat lumisalans at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Grabe yung description na mga tao. Sabi nga sa Matandang Tipan, ang mga paa nila ay nagdudumali sa paggawa ng kasamaan. Naranasan ba natin, nangangati yung paa natin na pumunta sa isang lugar na alam naman natin hindi yun yung gusto ng Panginoon? Diba? Kating-kating na tayo, gusto na natin makapunta roon. Pero alam mo, sa diwa't isipan mo, na hindi yun ang lugar na dapat pupuntahan natin. So, naniniwala ba kayo ang lahat ng tao ay masama? At yan po ang punto ni John Calvin sa kanyang tulip, Total Depravity of Man. Yes, there is goodness in man in terms of relating to loved ones, pero wicked in terms of enemies. Tama. At doon lalabas yung wickedness natin kapag tayo ay may kaaway. Pag mahal natin sa buhay, siyempre hindi yan lalabas kasi nagkakaayunan kayo ng nararamdaman. Pero pag hindi na sumasang-ayon sa iyong nararamdaman, doon na lalabas ang wickedness. There is good in man in terms of relating to people, but there is no good in man in relation to God. Because God is perfect. God is holy. God is righteous. No? Kaya yung total depravity in relation to God yun. Na hindi na natin kayang i-save ang sarili natin ng goodness natin. At meron pong salita si Apostle Paul po dyan. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. No, tayo po'y nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya, ng pananampalataya kay Jesucristo, hindi sa mabubuting gawa upang tayo walang maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. So lahat ng tao naging masama. Bakit? Because we are all sinners. And we are under the power of sin. But church, sino ang ina-address ni Paul sa Rome ng letter? Believers. Ang ibig sabihin lang ni Paul, this is your former life. Nakuha natin. He is addressing the Roman church, telling them that this is your former life. Ito na yung dati yung pagkatao, ito yung dati yung kalalagay na ngayon hindi na, kaya nga dapat makita sa atin, sa inyo, kung anong dapat makita.
Tandaan natin, because of this, we have no right to judge anyone else. Because in some point, iyan yung kalalagayan natin. We just only receive the grace of God and forgiveness of the Lord Jesus Christ. And the only person that he is, legit na mag-judge ay ang Diyos. Ang sarap, kasi ang judgment ng Lord sa atin, I have forgiven you. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Yun yung sabi ng Panginoon, wala bang bumato sa'yo? Di ba, iniharap ka sa akin dahil nagkasala ka ayon sa kautusan, nagkasala ka ayon sa batas na pinapatupad, at ang tao'y mayroong karapatan na gawin ang kaparusahang ito. Wala ba nagparusa sa'yo? Wala po. Ano sabi niya? Umuwi ka. Kung gayon, pinapatawad na kita. Umuwi ka at huwag ka nang magkasala. See? Alam ng Panginoon na lahat tayo masama. Lahat tayo ay makasalanan. Walang naghahanap ng matuwid. Kaya niya tayo pinatawad. Paano kung ang tao nakagawa sa atin ng pagkakamali? Hahatulan natin? Babatuhin natin? Yan yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ng verse chapter 7, 1 and 2 ng Matthew. Huwag kayong humatol. Remember, ulitin ko, pag ginagamit ang salitang huwag para sa mga mananampalataya, para sa mga kausap ng Panginoon, have nothing to do with it. Yan po ang ibig sabihin ng salitang huwag. It is prohibition, it is not command. Ang command po, dapat may gagawin tayo. May isasakatuparan tayo. Ang sabi niya, huwag kayong magkaroon ng anumang kaugnayan sa paghatol. Sapagkat kung kayo'y hahatulan, kung kayo'y hahatol sa kapwa, hahatulan kayo ng Diyos. Ang Diyos ang matuwid sa lahat. Alam niya ang lahat ng pagkatao natin. Walang tayong maitatago sa Kanya. Susukatin din tayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. So, bakit ba tayo humahatol? Bakit humahatol ang tao? Ano yung mga sanhi ng paghatol? Merong parable ang Panginoon na ikinuwento. At ito po ay ang publikano at ang isang pariseyo. Sabi ng mga pariseyo, nananalangin sila, salamat po, Panginoon. Anong sabi niya? Salamat po, Panginoon, o Diyos, sapagkat ako ay mabuti. Tandaan natin, walang ibang mabuti kundi ang Diyos lang. Pero pag tiningnan mo na ang sarili mong mabuti, diyan ka magsisimulang humatol. Salamat, O Diyos, sapagkat ako'y mapanalanginin. I am a prayerful Christian. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam ko ang Biblia. Ako ay maalam sa Bible. Salamat po, O Diyos, sapagkat sumasamba ako araw-araw. Nag-iika po ng tapat. Matulungin sa kapwa, maaasahan. Lahat ba ng ito ay mali? Sa tingin nyo, hindi po mali yan. Tamang ginagawa natin, pero ito ang mali. Salamat po, O Diyos, sapagkat hindi ako tulad ng taong ito. Siya'y makasalanan. Yan ang mali. Tama lang po na gawin natin ang mabuti, tama lang tayo manalangin, tama lang na alam natin ang Biblia, tama lang tayo sumasamba sa Diyos, tama tayo nag-iika po. Alam natin, di ba sa message natin, ang sino man nakakaalam ng tama, ngunit hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala sa kanyang sarili. Tama lahat to, di po ba? Ang mali po dito ay yung sabihin mo sa kapwa mo, salamat o Diyos sapagkat hindi ako tulad ng taong ito. Siya ay makasalanan. Siya ay hindi mapanalanginin. Kakaunti ang alam niya sa Biblia. Minsan lang siya sumasamba. Hindi siya nag-iika po. Hindi siya tumutulong sa kapwa. Hindi siya maaasahan.
Diyan tayo nagkakasala sapagkat hinahatulan na natin ang ating kapwa. It is right to do this. It is right na dapat tayo talaga maging mabuti. Dahil anak tayo ng Diyos eh. Pero kung gagamitin natin yan para i-down ang isang tao, para paratangan natin sila at hatulan natin sila, nagkakasala po tayo sa Diyos. I recommend gawin natin to. I recommend makita sa atin to. Pero the next slide says, salamat o Diyos. Nagpasalamat pa sa Diyos, ano? Grabe. Salamat o Diyos sapagkat hindi ako tulad ng taong ito. Siya ay makasalanan. Kasi alam nyo, yung mga tax collector, talaga ang sama-sama ng tingin ng mga Hudyo sa kanila. Di ba, natapik ko na po yan, bakit masama ang tingin? Una, tingin nila traidor. Kasi mas ang loyalty nila nasa Roman government. Pangalawa, nangungulekta sila ng sobra-sobra sa tinakda lang ng pamahalaan ng gobyerno ng Roma. Tapos ang sasarap nilang kumain. Sa harap ng ang gaganda ng bahay, ang gaganda ng bihis. Samantalang ang mga Hudyo ay hirap na hirap ang karamihan sa kanila para lang makapaghulog ng kaunting barya doon sa tax. Kasi pag hindi sila nag-tax, hahabulin sila ng Roman government, ipapahagupit sila, ipapakulong sila. So sobrang takot nila. Kaya ang sama-sama ng tingin ng mga Hudyo, lalo na mga Pariseyo sa mga publikano. Yes, katulad lang din siya ng babaeng nagkasala. Pero may karapatan ba tayong humatol sa kanya? Sino ang walang sala, sabi ng Panginoon, ang unang bumato? Bakit ba tayo humahatol? Una, may maling pagtingin sa sarili. Ang tingin, mabuti. Hindi na nagkahamali. Siya lang ang magaling. Siya lang ang mahusay. Ako lang ang may kakayanan. Pag wala ako dito, wala sila. Mag-ingat tayo lalo na sa church. Hindi tayo si Kristo. Kahit mawala tayo, magpapatuloy ang church. Remember the word of Christ, even the gates of Hades cannot prevail in the church. Kahit si Satanas, hindi magtatagumpay. Tapos sasabihin natin, naku, pag nawala ako dyan, tingnan lang natin ano mangyayari sa church na yan. Be careful on that word. Be careful. Pangalawa, pagtanggi sa kapintasan. Tanda natin, walang taong walang kapintasan. Nakakatuwa lang, ironical, napakagandang itsura, napakaganda ng kalalagayan sa buhay, mga artista, mga kilalang tao, pero insecure. Maayos na ang mukha, papabago pa. Dahil may pera sila. Buti lang wala tayong pera. Baka kung may pera-pera lang tayo, hindi ko gustong ilong ko, gusto ko ilong ni ganito. Ayaw nyo, pag malaking butas, malaking hangin, wag lang masyado makakalunod naman. Di ba? Ang mga Pilipino, bili ng pampaputi. Ang mga Amerikano, bilad ng bilad sa araw. Kaya, tanggihan na, wag natin na talaga tayo ay may kapintasan. Hanggat itinatanggi natin to, ang tingin natin sa ating sarili, perpekto. At kapag naging perpekto ka na, Diyos ka na. Dahil Diyos lang ang perpekto. Nakakatakot yun pag ikaw ay Diyos na. Kasi sasabihin mo, ikaw na ang huhuling pipirma sa kaligtasan ng tao. At sa akin, manggagaling ang utos ng Diyos at ito ang pakinggan nyo. Delikado, di ba? Kasi akala niya wala siyang kapintasan ngayon. Nasaan siya ngayon? Nasa piitan.
Pagtatago ng kahinaan. Okay lang po na makita talaga yung kahinaan natin. Huwag natin sabihin, hindi, kaya ko to, biglang nahimatay. Kasi grabe na, stress na, ayaw pa niyang tanggapin na stress. Bili ng stress tabs para hindi halata. Tapos mamaya bigla na lang natumba. Ano nangyari sa kanya? Nag-collapse na lang. Pag nararamdaman natin, napagod at may kahinaan na minsan, ito yung danger ni pagka tayo ay naging Kristiyano, dapat ang tingin sa atin, hindi na tayo naiinis. Sino ritong Kristiyano na hindi naiinis? Hindi na nagagalit. Ako, kung alam niyo lang, pagka nasa loob ka ng bahay, ang training talaga ng tinatawag na patience sa loob ng bahay. Training ground talaga yan. Kaya minsan, awitin natin yung, ang buhay, okay lang naman, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, amen. Masayang tunay, amen. Dito ay masaya, doon umiiyak, kasi may namatay na Kristiyan. Kahit saan dako ay magulo. Minsan, unrealistic yung mga ipinipreach natin eh. Let's be real. Kahit tayo Kristiyano na, nadadapa pa rin tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sino man na tao, sa 1 John chapter 1, verse 8, kung sinasabi mong wala kang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili at wala sa iyo ang katotohanan. Tapos lulundag ka ng verse 10. Kung sinasabi mong hindi ka nagkakasala, ginagawa mo sinungaling ang Diyos sapagkat ang sabi ng Biblia ay kayo nakasalan. Pero anong verse 9? If we confess our sins before God, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness, meaning may kahinaan tayo. Kaya lang, pag tayo na nagkamali sa kahinaan, wag naman natin panindigan, Lord, tao lang. Lumapit tayo agad sa Panginoon. Humingi ng tawad sapagkat kung yan ay papatong uli bukas at dadagdagan bukas, makapal na. Kalyo na yan, di mo na mararamdaman. Makikita mo lang, ang layo-layo mo na sa Panginoon. Ginagawa na natin ang mga dapat natin hindi ginagawa na, inuulit na lang. Kaya sabi ng Panginoon, day by day, come to God and ask for forgiveness. Huwag tayong magtago sa ating magtago ng kahinaan. Feeling natin, napakalakas natin. Huwag. Babagsak na lang tayo basta. Sabi ng Panginoon, huwag niyong akalain kayo ay nakatayo. Sapagkat ang katotohanan, kayo pala'y nakabuwal na. Bakit? Ayaw tanggapin na makahinaan siya. Hindi tumatanggap ng kamalian. Meron ba rito hindi tumatanggap ng kamalian? Kasi pag ang tao ay tumanggap ng kamalian, lahat ng tao sa paligid niya mali. Totoo yun. Kapag ang isang tao hindi tumanggap ng kamalian, siya lang ang hindi nagkakamali. Lahat ng nasa paligid niya mali. Kaya panay ang hatol. Panay ang hatol sa kapwa. Nagkakamali po tayo. Hindi nga tayo perpekto, pero pinagiging ganap tayo ni Kristo. Kaya nga lagi, grace ng Panginoon, habag ng Panginoon, biyaya ng Panginoon kung bakit po tayo nagpapatuloy. Hindi po dahil sa sarili nating lakas. At iwasan natin maging self-righteous. Yan sakit ng mga Pharisee. Ang tingin sa sarili, sila ay expert in the law, sila lang ang tumutupad ng kautusan, sila lang din ang magaling sa pagpapaliwanag ng scripture, kaya sila lang ang tama. Alam nyo ba yan ay umiiral na sa panahon natin? May mga, hindi ko nababanggitin ha, may mga grupo ng mga mananampalataya na sila lang ang tama nag-i-interpret ng scripture. The rest are hindi biblical. Pero look at the kind of life they have.
napaka-judgmental. Sobra. I-judge ka na nagkamali ka lang ng pagkakabasa. Yan ba ang may alam sa Biblia? Ganang kaagad ang bira? Huwag po tayo maging self-righteous dahil ang pagiging self-righteous nagli-lead to being a judgmental person. At saka bawasan natin yung pagkakaroon ng prejudices. Hindi pa nga natin kilala, hinahatulan na natin. No? Nakita mo lang ang itsura. May kilala kaming pastor. Hindi naman ako yun. Maliit siya, medyo kulot, tapos may katingkaran ang kulay. Ayaw talaga paniwalaan sa pastor. Kasi yung kanyang itsura daw, ganyan-ganyan. Pero nung nagsalita na sila, pastor nga. Minsan, pinangungunahan natin. Kaya sabi ng Panginoon, ang tao tumitingin sa panlabas na anyo, ang Diyos sa puso. Sana, yun din ang gawin natin. Huwag natin hatulan ang tao sa panlabas niyang anyo at kinikilos. Sapagkat minsan kumikilos sila na hindi naman nila kagustuhan, nadadala na lang sila ng hindi nila mapigilang pinagdaraanan sa buhay. Lahat po tayo kasi may struggle eh. And sometimes those struggle is defining our actions. Na nami-measure naman ng iba na dapat siyang hatulan. Bawa nung babae, bakit niya ginagawa yun? Kasi meron siyang ibang layunin at ibang dahilan. Pero ang sabi ng Panginoon, pinatawad na kita, huwag ka nang magkasala. Yun naman ang sa Panginoon di ba? So kung tayo lalapit sa Kanya at tayo nagkasala, sabi niya, patatawarin kita, pero anak, huwag ka na mabuhay sa pagkakasala. Nagkakasala, pero hindi nabubuhay sa pagkakasala. May malaking pagkakaiba po yun. Yung nagkakasala tayo is hindi natin minsan mapigilan, we cannot resist, we are tempted, nadadala tayo ng kahinaan natin, nadala tayo ng lahat ng meron tayo dito. Pero kung na-realize natin na mali ang ginawa natin, lumapit agad tayo sa Panginoon at humingi tayo ng tawad. Dahil ang Diyos ay mabuti at mahal niya tayo at patatawarin tayo. Kaya ito po yung mga dapat iwasan para hindi po tayo maging judgmental person. Maging tama ang pagtingin natin sa sarili na tayo pong lahat ay makasalanan. Tayo po ay naging masama minsan. Pero dahil pinatawad tayo ng Panginoon, hindi na po tayo itinuturing ng Diyos na masama. Tanda natin kahit po tayo Kristiyano na tayo po ay marami pa rin kapintasan. Kahit po tayo sinasabing napaka-prayerful ako, napakabasa ng Biblia, nag-aaral na mabuti ang Biblia, may kahinaan pa rin po ako. Kaya hindi ko pwedeng hatulan ng iba sa kanilang kahinaan. At dapat maging handa tayong tumanggap ng kamalian. Kapag may taong nakakita at itinutuwid tayo, lalo na ang salita ng Diyos, we respond positively. At huwag maging self-righteous. So sa bakit natin hindi dapat gawin? Anak, pakibalik mo sa isang slide. Sabi yan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos. Imagine, ang hatol na sa atin ng Diyos ay ganito, pero bakit ito pa? Ibig sabihin, aalisin, no, kaligtasan, hindi po. Pag tayo po ay naging judgmental person, tayo po ang unang taong hindi tahimik ang buhay. Tayo ang taong hindi masaya. Kung papaano nalulungkot ang hinahatulan natin, kung papaano sila hindi makatulog, kung papaano sila nasasaktan, babalik lang lahat sa atin yon. Kaya dyan sabi niya, kung ano ayon sa paghatol ninyo sa iba, babalik lahat sa atin yung pakiramdam na yon. And hindi tayo magiging masaya sa buhay kapag tayo ay self-righteous, kapag tayo ay judgmental.
Kaya anong dapat natin gawin? Unahing pansinin ang kahinaan bago ang iba. Ang sariling kahinaan. Aminin ang pagkakamali at makipagkasundo sa iba. Tanggaping ikaw ay may kapintasan gaya ng lahat. Kung yan po ang ating gagawin, ilalayo tayo sa pagiging mapanghusga. At ang dadalhin sa atin ay kapayapaan, kagalakan sa puso. Ngayon, huwag nating maging kasanayan ang humatol sa iba. Hindi yung nakaraan, huwag maging kasanayan ang maging kapahamakan ng iba. At simulan ng itigil ang paghatol sa kapwa. Anak, pakiano mo yung slide. Simulang itigil. Kung na tayo ay used na gawin yan, stop it. Di ba yung nasabi ng kung ang mata mo ang nagiging dahilan na yung pagkakasala, dukutin. Kung ang kamay mo nagiging dito, this time, isip at dila. Tanggalin yung brain. Tanggalin ang dila. Hindi po, itigil. Stop it. Cut it off. Di ba pag pumipila kayo sa ospital, pag nag-cut off na, uwian na. Tama. Hindi ka na makiusap, tagal-tagal ko nakapila, umaga pa ako dito. Sorry po, nag-cut off na po. Anong gagawin? Uwi ka na, kahit matagal ka naghintay. Parang ganon. Cut it off, itigil. Huwag na natin ipagpatuloy. Ulitin ko, hindi tayo magiging masaya sa buhay na meron tayong nilalabag na utos ng Panginoon. So, punta tayo sa personal nating katatayuan. Alalahanin ang mga taong nahusgahan ninyo nitong nakaraang linggo. Maglista kayo ng isa o dalawa o tatlo o kung nasus tayo. Sulat nyo lahat ng pangalan, ano yung naging judgment mo sa tao na to. Tapos, magkaroon ka din ng paglilista sa iyong sarili ng lahat ng iyong ginagawa araw-araw at mga kahinaan. Mga nagagawang kasalanan. Then compare it to the person you wrote the name. Tapos isipin natin, kung ako siya, anong gagawin ko? Ilista ang mga natukoy na kapintasan nila o mga pagkakamali nila. Hindi po kasi magiging practical ang napapakinggan nyo kung walang aplikasyon. Sabi ng Panginoon, do not merely hear the word. Do what it says. So huwag tayong humatol. Ang utos, ang binibigay na recommendation ng Panginoon, instruction. Tapos, suriin ang sarili, gumawa din ng listahan ng iyong kapintasan at mga pagkakamali. Tapos tanungin ang sarili, kailan ang pagkakataong hindi ko ito ginagawa? Madalas ba o paminsan-minsan? Bukod sa nasa listahan, may iba ka pa bang kapintasan o nagagawang pagkakamali na ikaw lang ang nakakaalam? Hindi ko pala nailagay dyan. Lahat po tayo ay nagtatago sa isang sikreto na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Bukod sa nalista, may iba pang magsulat ng isang pangungusap na magpapahayag kung paano nyo maiiwasan ang panghuhusga sa kapwa. That is the application of what you have heard today. Pwede ilagay, Panginoon, wala po akong karapatang humatol sapagkat hindi po ako banal. Sapagkat ako ay pinaging matuwid lamang po ninyo sa inyong biyaya. Sapagkat ako ay dating ganito. At kung wala po kayo, di niyo ako pinatawad, mananatili akong ganito. Di ba? Pwede natin isulat.
Tapos pag natetempt tayo na humatol sa kapwa, basahin natin. Read it again, read it aloud to remind ourselves that we have no right to judge anyone else. Only God is righteous. Only God has the right to judge because He is holy. He is blameless. Pinaging banal tayo ng Diyos, yes, pero mananatili pa rin ang kapintasan natin. Pinaging matuwid tayo ng Diyos, yes, pero nandun pa rin ang kahinaan natin. Kaya, ito po ang sunod natin gawin. Humingi tayo ng tawad sa Diyos kung tayo ay naging mapanghatol o mapanghusga. Lalo na sa mga pagkakataong tayo nadadala ng tukso na humatol sa iba. Gamitin din natin ang pagkakataong ito upang patawarin ang mga taong nanghusga sa atin. Hilingin natin sa Diyos na pagalingin ang sugat na nakuha natin mula sa mga karanasang ito at tulungan tayong makalimot at mapagtagumpayan ang kagustuhan natin makabawi sa mga nakasakit sa atin. Ulitin ko po, no? Hilingin, tingnan niyo po yung naka-red na mayroong underline. Hilingin natin sa Diyos na pagalingin ang sugat na nakuha natin mula sa karanasang ito at tulungan tayong makalimot at mapagtagumpayan ang kagustuhan natin makabawi sa mga nakasakit sa atin. Pag ba tayo ay nakarinig o nakaranas ng pinag-uusapan natin, madalas ang initial na gawin natin, gagawa rin ako ng kwento. Tama. At yung kwentong yon, ikaw ang kontrabida. Ako ang bida. Right? Huwag nating gawin yon. Hindi yun ang inuutos sa atin ng Panginoon. Ang instruction niya, huwag kang humatol. Kaya nga, ang title, Humatol ang Walang Kapintasan. Sino ang walang kapintasan? Lahat tayo meron. Ibig sabihin, wala tayong karapatang humatol kanino man. Let us pray. Panginoon, salamat po sa word na binigay niyo sa amin this morning. Una, yung pong illustration ng babae na nahuli sa pangangalo niya. Totoo, Panginoon, sometimes we are one of these people naghahawak ng bato at gusto naming ibato sa nagkakasala. Pero ang totoo, ang bawat batong yun dapat sa amin ibabato sapagkat kami may kasalanan din. Kaya ang recommendation ninyo, huwag kaming humatol. Sapagkat kung ano yung ibinibigay naming hatol sa iba, ay siya rin babalik sa amin. Ito nga po ay ang kawalan ng kagalakan sa puso, kawalan ng kapayapaan, patuloy na naghahanap ng kamalian. Kaya salamat, Panginoon, sa mensaheng ito na itinuturo niyo po sa amin sa umaga ito. Patuloy po kayong mangusap, gaya ng matabang lupa na nataniman ng salita. Tumubo po ito at magbunga ng pananampalataya at magbunga ng mabubuting gawa. Kasama na sa bungang ito ay hindi kami hahatol sa aming kapwa. Salamat po, Diyos. Purihin po kayo in Jesus' name. Amen.